Okay, thank you very much. Meron po tayong -4, 13 minutes after 8 o'clock. Mga pagod. Ang aga pa. Good morning po, Mayor. Sir guys, good morning po at magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig sa LMU, sa mga taga-Olonga po, taga-Sambales at taga-Bataan. Sana po laging maganda ang umaga natin. Okay, simulan na po natin. Hinawakan ko si Mayor kasi madalang ko ito makita. Kaya, pasensya na kayo, medyo, actually ngayon na pa kami maaga, dahil kami ng OSIS, Olonga po City Elementary School. Bakit po merong ano doon? Hindi po, kasi po yung mga bata natin na papuntang palarong pambansa. Oo nga ngayon pala. po ang alis nila. Papuntang Laguna, no, Laguna Mayor? po. Opo. Laguna, Mayor. Opo. At sa ating pagkakaalam, ang guest speaker ng Palarong Pambansa ay si Congressman Manny Pacquiao. I don't know kung ano yun. Opo, sa opening po sa linggo. Opening sa linggo. Okay. Opo. Pero ginawa ko kasi natin doon, meron ho silang allowance from the city, meron silang allowance from DepEd at saka sa region mismo. Ilan po yung delegasyon ng Olonga po papuntang Palarong Pambansa, Mayor? Bali 34 po. 34? 34 tsaka dalawang teachers. Bali 46 lahat. Mayor, sabat ko lang, no? May improvement po ba din papadala natin yan kaysa sa mga dati? In terms of support of the city, support of the agencies? Well, actually po, palagay ko po, ngayon lang po siguro actually yung DepEd niya, nagsalita na first time nila nasubukan na merong send-off yung mayor. Na pinagamit ko yung bus natin At binigyan ko ng binigyan ko siya, nausap ko yung mga bata na pupunta sila ron, dala-dala nila ang pangalan ng Olonga po. City. At sabi ko sa kanila, hindi lang sila pinakamagagaling sa city, sila pinakamagagaling sa region. Sa region. Dahil actually, puro mga regional winner po ito Mga ano po And binigyan natin siya, maliban ho ito sa binigay, nagdagdag pa ho tayo ng konti pa para man lang may pambiling pasalubong o may pang emergency silang pera, pauwi. Kaya lang sabi ko, huwag yung papasalamat sa akin dahil hindi ko naman pera yun. Pera ng city yun. At galing yan nga lang, galing sa budget ng mayor's office. Pero gusto ko lang na maramdaman nila na yung mga leader nila nananalangin para sa kanila. Sinabihan ko rin sila na sa umaga, pinaka-importante because it always work for me. And I know it will also work for them na pagkagising sa umaga, magdasalan sila. Sana walang nangyaring aksidente o kahit ano. At bago matulog sa gabi, magdasal din yung mga bata. And tuwa-tuwa naman sila pinagamit natin yung bus. Yan po yung donation ng Victory Line po. May nakalagay po na Olonga po City. Olonga po City po. Tapos home of the world's most beautiful women. Sabi ko, kahit anong mangyari, tandaan nyo, mas maganda kayo sa kanila. May litrato ho ba kayo doon sa bus, Mayor? Gusto ko rin. Wala po. Wala po. Meron ng litrato, si Megan Yang, si Kate, nila Janice Alo, si Osuna. Palagay mo, pangarap ni Mayor maging most beautiful women, gano'n? Di pa sabi ko sa kanila, ilan ba naging Miss World sa buong mundo ng Pilipino? Kauna-unahan lang yung taga-Olonga po si Megan Yang. Tama. Malaking honor ang binigay sa atin ni Megan Yang. At Mayor, sa 46 athletes na nag-qualify sa Palarong Pambansa, bigyan nyo nga ako ng rundown kung anong sports. I suppose lawn tennis. Lawn tennis po, swimming, taekwondo, meron tayong sa chess. Tapos yung basketball po, may mga nakuha rin player sa atin. Okay. Kasi hindi naman team Regional selection po ng region. Yung pong swimming at saka yung pong lawn tennis, alam ko talagang powerhouse ang Olonga po pare sa swimming at saka sa lawn tennis Opo. Tsaka sana po, taekwondo po. Taekwondo. Taekwondo po. Tsaka yung mga chess natin, magagaling din mga tao natin, mga bata natin sa chess At actually, tuloy-tuloy ho kasi may tournament ho din tayo ginagawa ito, tuloy-tuloy. Ginagawa sa triangle, ginagawa doon sa Harbor Point. So nagbigay ho kayo ng dagdag na parang pocket money ng ating mga atleta. Opo. Para meron naman silang pambili ng puto binyan, pare? At syempre, habang nalalapit naman itong medyo kinabahan na ako ng umulan ng isang araw Oo, malakas yung ulan nung isang araw, Mayor. Ako pa na itataas lahat yung mga gamit ko nasa 2/3 pa lang ako no? Pero siyempre, ang gandang balita ng mga ating mayor tungkol sa pakipagtulungan ng Virginia Beach, pare ko. Na alam ko makakatulong itong siguro papaliwanag ni Mayor ano ang kabuluhan. Sister city natin yata to. May sister city arrangement tayo with Virginia Beach. Yan po yung ginawa na pinuntahan namin ni Kagawad John Cortez noong September. Oo. Yung sinasabi nila habang bumabaha ito, wala kami. At
At saka pagkakaalam ko, bumalik si Kagawad Jong Cortez para samahan yung mga exchange students from our city to Virginia Ano pong Beach. mangyayari dito sa mga sa rescue boats po? Kailan po darating? Actually, ito po yung darating, kasi darating po si Mayor Seson. Si Mayor Seson, yun po yung mayor ng Virginia Beach. Darating siya dito ng May 28. Kaya lang, gusto niya dumatingin dito, kaya gusto niya nandito na yon bago Bago siya dumating. Hindi siya sasakay doon. Baka. Hindi, actually, ito po yung itong pinadala na sa atin rescue boats. Anong klase po mga rescue boats na may? Mga Boston Whaler po. Boston hindi, Whaler. Hindi po ito Hindi ito bangka. Hindi po Medyo ito. malaki-laki po ito. Malaki-laki ito. Boston Whaler. Saka hindi ito mga rubber boats na pag tumama sa yero ng bahay nabubutas. Ano po to? Steel o wooden hull? Steel po. Steel. Boston Whaler, it's a type of vessel na kaya sinabing Boston Whaler na uso to sa New England Pinapangisda to ng mga whale nung araw. Kaya medyo malaki-laki to. Tsaka dalawang makina siya. mabilis Bali 450 horsepower siya divided into two. Dalawang 225. Malaki. Kung medyo, yung mga sumasakay ng bangkat, kabisado Kung sakaling dumating po yung mayor, saan po magpa-parking yan? Ay hindi, meron ho tayong paglalagyan dito sa may Barreto. Ah, Kaya lang okay. po, ito ho yung mga bibigay sa atin na hopefully we will not use. Sana wag natin magawa. Ito, pinapangarap ko itong gamitin dahil plano ko talaga ito, pangarap ko na tumatagal, yung bantay dagat. Dahil ako, ganito ko siya nagdidinamita dyan eh. Totoo Mas gusto ko itong gamitin pang patrol natin. Meron tayong mga locally deputized na mga bantay dagat na yung mga natatapon, pati ho yung mga ibang barko dyan na nakita natin na babantayan din natin. Hopefully, Mayor, it will be able to navigate the Calaklan River pag nalaliman na natin. Para sa ganun po, ang ating mga kababayan ay magagamit din ito para patrolyan yung mga tatapon sa ilog pare ng mga Kahit magpaalala man lang, may sound may system, public PA system na huwag po tayo magtapo ng basura sa ilog sapagkat ito po makakabara sa sa daluyan ng tubig. Opo. At matagumpay naman din na nangyaring exchange student program, Mayor. Ay, Kwento opo. lang po. Actually, nag-report na po si Kagawad Jong Cortez the other nung Monday po sa flag ceremony. At alam po ninyo, ito yung first ever kasi na exchange student na ginawa sa atin eh. Dumating yung mga bata doon and iba ho yung mga bata na kausap ako, pati yung mga magulang. Definitely, yung mga bata nakarating na magiging iba na yung outlook, nakita nila kung anong klase mga eskwela doon, tsaka yung nakita nila yung buhay sa ibang bansa. And definitely, yung moral ng mga yun, tsaka yung esteem ng mga yun, masyado na mataas. And may mga pupunta rin ho rito. Kami naman yung magiging mga poster parents ng mga batang darating. And I hope hindi lang sa Virginia Beach, pati sa ibang bansa. And actually may naayos sila Kagawad Kahudo ngayon sa Australia naman. And I will not get tired of supporting all these projects. Malaking bagay ito para sa mga bata. Bakit totoo yung pare? Pag napunta ka sa ibang bansa, makita mo yung different way, yung lifestyle, yung ways. Ang tawag natin dyan, yung cultural broadening. Hindi naman sa ikaw'y pumunta ron para ikaw ay mainggit o painggitan, mas mahalaga makita mo how the other side behaves, how they live, how do they go to school, family life. Ito yung nakakadagdag sa ating pananaw, sa ating perspektibo. At hopefully, itong mga bisita naman natin ay will bring home good memories na kahit ganito ang ating lungsod na medyo kapos sa mga material na bagay, siguro may mapupuri din naman sila o may mapupulot din naman sila maganda. Kaya po. Bago tayo pumalaot, may suggestion po ng isang listener dito. Mayor, sana po mag-host ulit tayo ng Clara. Meron naman tayong bagong Olympic size na pool dyan sa SBMA. Kasi kung nakita ng City at SBMA, kaya naman ang lungsod pwede mag-host ng Clara. Opo, itatry po natin yan. At i-check din natin yung bagong swimming pool. Kasi alam ko private yun eh. Pero check pa rin natin. Natin dahil palagi ko kaya actually. Nung ko pa pangarap na kahit napalaro eh. Lalo na nung hindi pa pinamimigay yung mga kaya yung problema ko lang baseball field ginawang carnival kasi. Oo. Ako din medyo nalungkot ako doon eh. Nalungkot ako dahil alam mo, Mayor, nung panahon ko ay inimbitahan natin ang Philippine Little League baseball dito sa SBMA. Si Boy Tixon, kaibigan ko yan eh.
At nagkaroon tayo ng programa noong time na yun, no? If I remember. At maganda na sana ang kasi we have been able to get baseball talents from Castillejo, San Antonio, Morong. Pero kahit na tumigil ata, balitan kahit tumigil yung karnabal, hindi mo makakukuha. Hindi rin dahil parang permanente. Dito anong araw, meron tayong PBB dito eh. Mm. Yung original na PBB, yung Pony Bronco Baseball. At ginagawa talaga dito at yun. Kaya actually na yun. O dito ginagawa yun, yung mga Pony Bronco. Wala ngayon, wala tayong field. Alam niyo ba kung gaano karami yun? Actually, may andyan yung mga taga Zamboanga, yung mga taga Calubang, mga at least pinakamababang dumating doon, 24 teams. 24 teams, salamat sa pandesal. 24 teams yung dumating dito at alam niyo ba, ang pinakamagagaling natin ng mga baseball player, mga taga-Olonga po. Oo, Olonga po. Sila Leyva, Anong sila araw? Chero, Oo, sila Bernal. Oo, nung araw pa. Yung mga pamilya Kayabyab, sila Corpus. Sila Arquero. Dahil magagaling na yung mga Flores. Mga baseball player talaga. Baseball powerhouse sa Olonga po nung mga nakaraang panahon. Naglaro din po kasi akong baseball eh. Tsaka may naman nagkakaedad na. Softball, pero slow pitch. Hindi na ako nagulat doon sapagkat si Mayor masyadong athletic, Anyway, naniniwala tayo na baka naman pwedeng makadevelop ang Takinak Oval. Pwede rin naman siguro yung gitna i-convert into a baseball diamond, no, Mayor? Actually, meron na po siya ngayon ng mga bases na tayo. Very good. Okay, samantala, may nabalitan din tayo na dumisita rito, ang Senator Cayetano. Opo. Para tumulong po sa outside, pakikwento nga po ngayon. Actually, pumunta ko yung staff ng staff ni Senator Cayetano mo. Hindi, dumating mo pumunta mo ng staff, nagtatanong siya kung sino daw ba ang pwedeng beneficiary. Dahil magbibigay daw si Senator Cayetano ng ng 50,000 na tulong para sa mga drivers. Ayan, so na-set up nila. Napili nila Oksay. Yung Olonga po, Subi Castillo sa San Marcello Transport Cooperative Incorporated. Yung Oksay. Pagkatapos nang dumating na siya doon, dadala nga niya yung 50,000 only for him to find out na yung palang Oksay 56 million worth na yung kooperatiba. Kaya nahiya siya sa 50, ginawa niya 150,000. Si Alan Peter, Alan to dahil dalawang Cayetano ang senador, Si Alan Peter Cayetano to. Nabalitaan natin to, nagkaroon yata ng isang pagpupulong sa sa Marikit Park, kung di ako nagkakamali. Kasama po yung Oksay. Kasama yung Oksay. Ito po yung blue na jeep, yung red jeep, yung green jeep. At tayo tumulong nga ho, at nagulat nga siya. Nakita din niya yung mga sistema natin dito na medyo sabi niya, medyo gagawin din sa ibang bayan. At isa sa mga activities ng ating lungsod mayor, tungkol sa kahit na siyempre hindi naman lahat pang-trabaho yan, kaya siyempre kailangan meron din naman tayo mga ilang bagay to put variety sa ating activities, no? Yung first ever munting mutya ng Olonga po. Ay, actually andun kami the other night. Ito isang yung mga bata natin dito as young as 4 years old pinakabata ron yung anak niya si Summer Saliba. Anak ni AJ. Nandun yung nakakatawa ho, ang dami nun, yung anak niya po ni Michelle Bada, anak ni Mar, Esquillo. Ang dami nakakatawa, ayun, alam niyo ko, iba ho yung, kasi pinaset namin sila muna nung Monday, sa flag racing ceremony. Alam niyo, pati ako talaga impress ako, ang gagaling ng mga bata, hindi mo mapag-expect na naglalakad silang gano'n. Inspirasyon daw nila si Megan Yang. Ang gaganda nila, at saka puro talented Nakakaano nga lang, para bang ang galing ng bata, matatalo pa rin. Dahil sa dami lahat sila magagaling. Pero isa lang Sila ang pipiliin doon. Opo, ang nanalo po doon ay si Sandy Margaret Entilla at saka ang personal naman ay si Shaina Marie Trinidad. Ginawa ho ito sa SM yung finals ng Wednesday night. Ang nakakatuwa ho, andun si Mayor, nandun si Vice Mayor, lahat ng City Councilor at mga department nandun lahat na gano'n na nanood at sumuporta. Programa ito ng tourism, City Tourism po, under PP Legazpi. At napakinggan natin nung isang linggo, Mayor, yung mga bata in-interview dito sa... Gagaling, Oo. Mga Tagalongga po yan. Singin po tayo ng isang text message. Saan po, Dennis? Saan po, Mayor, sa mga barangay natin, may mga rescue trucks, tanker, pumper,
Sana may mag-donate para magamit natin pag may disaster. Kaya na po. Hindi ho. Yung mga meron tayong lugar na na-identify na maglalagay ho. Ang unahin kasi natin, water pump. Yung mga lugar talaga na ginawa ng basin. Kasi may mga basin na ho tayong lugar eh. Na kaya ayaw lumabas ang tubig. Dahil yung iba, ikinulong natin yung sarili natin. Nandito yung ilog, ang ginawa mo, tinaasan mo ng gusto yung gilid mo. Oo. Tapos ito yung kagaya doon sa Purok Uno, Tapos mababa yung... Mababa. Pag umulan, magiging parang batya. Walang lalabasan yung tubig. Yung ginawa natin na pang-protection sa atin, actually yun ang naging problema natin sapagkat di makakawala ang tubig, sapagkat itong pangharang natin sa tubig, yun ang ginawa natin pangkulong sa atin. Kaya kinakailangan in some areas na talagang mababa na at may mga mataas na lugar na depensa sana sa baha, kinakailangan i-pump na yung tubig, ano, Mayor? Kagaya doon sa may Fontaine, ho rito, yung sa may college, di ba may ginawang tulay doon? Actually, pag ano yung pataas pero hindi nilagyan ng buka. Kaya pag umulan, walang lalabasan yung tubig. Kaya pumunta sa amin. Kaya hanggang wala kang pupuntahan. Kaya hanggang dibdib ka na sa Egay. Kaya wala pupuntahan. Pero baka ngayon kasi ginagawa ng slope protection din. Nangiinggit po si Mika, sabi niya, Mayor, alam niyo po, meron na pong free wifi ang aming barangay hall sa Plaza, New Cabalan. Very good, very good. Actually, pinag-isipan ko ang gawing kahit mag-umpisa ako sa City Hall, yung free wifi doon sa buong City Hall. Kaya lang baka makaupo ka lahat doon, nag-Facebook lang sa takapay. At least mga tenants sa Triangle, naka-wifi. Ang nga pala, sa muting-mutya natin, ang Chairman of the Board of Judges, si Kagawa John Cortez. Gwapo yun nandun. Parang pumayat siya ng kwart. Parang nagka-abs ata. Sino? Yan o. Andiyan sa likod mo. Nasa likod ko ba yung pamangkin ko? At kahapon po ay Labor Day. At syempre, sa report po naman ni Mario Esquilio, maganda po ang turnout. No? Yung mga 167 plus po ata on the spot na na-hire. At yung iba ho, mga actually, nag-report na ho siya sa akin kahapon din. 100, out of 1,600 na nag-apply, 167 kagad yung natanggap. And I will always go for it. Kahit 10 na natanggap, 20. At least yung may 167 na taga-Olonga po na may bagong trabaho. Hindi ko kami magsasawa na magpagkaroon ng labor, mga labor, mga job fair. Na dagdagong trabaho lagi yan eh. Pero nyo, wala na 67 na pamilya ang bukod po kasi sa pagtulong ng ating pamahalang lungsod sa mga kagyat na pangangailangan ng ating mga mamamayan, mahalaga na magkaroon tayong tinatawag nating job generation. Sapagkat wala naman katumbas ang pagbibigay mo ng trabaho kaysa pagbibigay mo ng tulong. Okay lang yung tulong. Tatakbo ng presidente sa 2016 na. Pero may dapat ikatuwa ng tuwan-tuwa ang ating mga kababayan sapagkat matadagdagan na naman ang ating mga gagamit sa ating ospital na yun. Balita ko, may bago kayong x-ray machine. Ngayong maga po i-inaugurate. Mamaya ho. Mamayang bago mag-11 o'clock. Ito po ay saan galing po? Ito po ay binili po ba natin? Donation? Binili po natin. Binili natin at actually, binili ho natin yan pero niloan ho natin yung pera. Niloan natin yung pera dahil alam nyo, hindi ko umano ng araw na kung papa-x-ray ka dyan, pupunta ka sa St. Jude, pupunta ka ng Bay Point. Yung mismong hospital natin, walang x-ray. Tapos yung naka-repair natin yung x-ray, ang tawag ko doon na Jurassic X-ray. Meron ngayon, medyo ano po malaking kaginhawaan ng magkakaroon natin mamaya dyan sa bagong X-ray? Malaki ho. Dahil unang-una, ang babayaran nyo na siguro, film na lang. Hindi naman malilibre yung X-ray. Ulitin ko hindi ho libre yung X-ray. Pero imbis ho na mas mahal ho doon sa iba, mas mura ho dito sa atin. Kahit ho yung pang-film lang, tsaka konting maintenance ng ating X-ray. Mga kailan po operational po yung bagong X-ray? Mamaya na po siya. Actually, in-operate na po siya the other day. 2-3 days na inaayon. Para na-test na po. Mamaya na po yung talagang efficient na X-ray. May suggestion dito, Mayor. Good morning po. Kung may ID po ang senior citizens, hindi po kaya pwede magkaroon din ng ID ang PWDs? Meron na. O person with disabilities? Meron po. Merong office. Meron po. May opisina. Araw-araw may pinipirmahan ako ng mga ID nila. Meron daw po. May opisina ang di ba?
Meron po. PWDs. Ay, under lang po sila ng CSWD o kay Mr. Pasqua. Good morning daw po, sabi ni Lola. Good morning daw po, sabi ni Sister Luby. Good morning. Good morning. Good morning po. Saka na lang natin. Yung pong tinext nila, napapabasa ko na okay na yan, medyo tangent, medyo iba sa topic namin. Pero tingnan naman natin, isa sa malaking event na nangyari sa Pilipinas ay yung pagdating po ng President Pumala. At alam naman natin na indirectamente man o direkta, no, merong epekto ito sa ating lungsod. At alam po naman natin na siyempre, may mga panahon na kahit kami mismo naging anti-base po kami mayor, no? Kami bata-bata pa. Pero iba ang konteksto ng panahon noon, iba ang konteksto ng panahon ngayon. At ano magiging epekto po nito sa ating lungsod, lalo na sa pagsusumikap natin sa pagbabago ng lungsod? Well, alam po ninyo yung ginawa nila na expanded defense coordinating agreement na yan. Alam po ninyo, para sa akin ano ko yan usapan ng mga diplomatic ay tsaka sa defense treaty. Pero yun ay labas ako doon dahil ang tingin ko lagi dyan, yung ginawa ko nila dito ay welcome sa akin. Dahil ang tingin ko sa mga Amerikanong dating hindi yung mga militar. Ang tingin ko dyan hindi mga Navy. Ang tingin ko dyan ay mga turista. Tama. Alam niyo, ito na ang konsepto sa buong mundo, ito na ang vision sa buong mundo. Totoo yan. Na talagang globalization, na this year, baka mag-start na, hopefully, na pupunta ka ng Japan, wala ng visa. Dahil kaya bakit tinanggal nila yung visa? Para dumami ang mga turistang pupunta para sa kanila. Para magkaroon ng malayang pagdaloy ang mga turista. Hindi nila iniisip baka mag-TNT to, baka mag-Japayuki to. Ang iniisip nila, turista. Sigurado ko may mga opposition din doon. Pero ano ba talaga ang ang direksyon na? Ang direksyon dito is globalization, mga tourism na talaga. Dahil yan ang pinakamalaking negosyo ngayon sa buong mundo, tourism. Tama yan. Ako tingin ko dyan, turista. Kaya nga ho nung pong Miyerkules, nag-meeting ko kami ng MOXI, Metro Olongapo Chamber of Commerce, ginawa po sa Golden Dragon. And yun nga sinabi ko sa kanila dahil ang dami kong interview inabot Interview ako ng Asahi, Shimbun, in-interview po ako ng New York Times, ng DCWB, ng DCRH. Ang dami ho na nag-interview sa akin. At tayo nung lagi ko sinasabi, at wag ko tayo masyado na sinasabi nila prostitution. Alam niyo maraming kasing prostitution, naawa na nga po ko sa mga babae natin Pag sinabi ng prostitution, parang ito yung pagbebenta lang ng laman ng isang babae. Marami yung kasing prostitution. Binibenta yung prinsipyo ng iba. Binibenta yung alam nila para sa pera. Alam niyo, medyo nga ho yan, pero hindi ho yun Nung pong kasi nung last week, Webes, Biyernes, Sabado, ako po ay nasa Manila. Ako po kasi nagkaroon po ng annual communication yung mga mason. Grand Lodge officer na ako ngayon, na-install ako doon. Ang ibig sabihin ano ka na ngayon? Ako po yung Grand Organist. Grand Organist ka. Bali, ang sako po namin ngayon ay Okinawa, Marianas, at saka Guam, at saka buong Pilipinas. Yung mga mason nandun ako, bali, ilan lang naman kami doon. Bali, 11 kami na member ng Grand Lodge. Alam mo, naglalakad doon kami sa Maynila, sa Ermita, sa Malate. Nakita ko kung gaano kaganda Olongapo. Kita nyo doon, tabi-tabi yung mga bata, nagkaalat. Doon natutulog sa alas 2, alas 3. Nasa mga bangketa lang. Prostitution-wise, excuse me po. Bawat kanto. Actually, wala pa isang kanto. May mga nakapila. May mga, mga nag-aalok ng Bakit wala ho yung mga nag-aano natin dito, yung mga mga Gabriela, yung mga Dapat tingnan din natin tawag naman sa Olongapo lang. Ang Olongapo, kung makikita nyo, hindi naman tayo gano'n Meron tayo dito in time immemorial. Nung bata pa ako, tawag nila mga apo ni Rizal. Magkapo na nga rin yun Yung apo na yun, may apo na sa tuhod. Alam nyo, yung iba naman ho yan, tingin nyo ba gusto nila yung ginagawa nila? Hindi naman ho Pero hindi ho yun Bakit sa Maynila? Bakit sa Pasay? Ayaw ko mag-ano ng ibang bayan. Pero wala hong US bases doon. Walang Amerikano rin, bakit may ganun? At mas marami. Sana naman huwag natin tingnan ganun. Tingnan natin yung turista. Ang sabi ko sa mga negosyante, ayusin na ano ba sa Olongapo? Pinakamagagaling na banda sa buong mundo. Mundo na. Mga taga-Olongapo sa buong Pilipinas, mga taga-Olongapo rin. Saan ba lumabas si Maria Capra? Sila Pwede Aguilar. Si Arnel Pineda. Si Arnel Pineda. Nung araw dito lahat galing yung mga yan.
Si Arnel Ignacio. Talaga dyan sa libor niya nung araw. Alam nyo, dito ho galing yan. Tingnan natin gano'n ba kaganda yung ating beach. Gano'n ba kaganda yung magsaysay. Nasubik na lang. Pagsamahin natin, dalang subik tsaka Olonga po naman. Ang pananaw po ni Mayor, isa yan eh. Ang gaganda ng mga, subukan niyo pupunta. Kailan lang ako napasyal sa Sam's. Andiyan pa rin yung mga oldies but goodies. Nasa kahit sa gusto mo, matatawa ka at magugustuhan mo sila. Andiyan pa rin yung mga... Ang ibig lang sabihin, New Mayor, dapat bigyan ng emphasis yung magagandang bagay sa Olonga po, entertainment, yung magagandang beaches, yung mga magagandang pag-uugali ng mga Olonga po, cooperation, di ba? At bilang susag mayor, gusto ko ring idagdag na dapat pulungin yung mga stakeholders natin, mga jeepney drivers, mga vendors, nang sa ganun magkaroon tayong tinatawag nating tourism culture. Let us make tourism a way of life. Kasi pagka naging attitude natin, andyan yung mga bisita, bahala natin ang paninda natin, pamisa-misa lang naman yan. Pagka gano'n na naging attitude natin, they will not be motivated to come back Mayor, di ba? Importante, papakita natin yung ating magagandang side, no? Yung ating magagandang ugali, at yung entertainment at saka yung mga gandang tanawin ay will strengthen our position in the tourism industry. Actually, na-meeting na ho natin yung mga businessmen, yung mga drivers, yung mga vendors. Very good. Actually, sabi ko nga doon sa mga drivers, practicein nyo na ngayon pa lang dito lang. Lalo na yung mga tricycle. Halimbawa, mamaneho ka, nakita mo yung matanda, may bit-bit. Kasi nang babain mo kagad, tulong kunin mo yung binibit-bit niya. Sakay mo kagad sa loob, alalayan mo siya, sakay ka, mag-good morning kayo. Good morning po. Ano ba mawawala sa inyo pag binati mo yung pasahero mo ng magandang umaga po? Saan po tayo? So pagdating doon, pagbaba ka kagad, kunin mo. Titiyakin ko sa'yo, hindi kayo mag-uusap sa presyo. Magdadagdag pa yung pasahero mo. Tama yun. Gawin ho natin, actually, yun tinuturo. Pati ho yung sabi ko, wag niya na, pati ho yung mga damit nila. Sinabi ko rin sa kanila, si Mayor lagi nakaputi. Dahil bakit puti? Ito ang iniforme ng local executive sa buong Pilipinas, mga governor, mayor. At sabi ko sa kanila, ito, hinalimbawa ko, ako lang ang mayor na may ID. Sino nakapirma sa ID mo, Mayor? Ako rin. Ako din. Tapos, yun bakit to? Gusto ko maging halimbawa eh. Gusto ko maging halimbawa. Wala namang mawawala sa mga drivers natin kung bumati tayo, mag-practice na kayo ng English Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Ayan. Tapos, remember me? Remember me? Yes, your wallet. Panahon naman. Giveaway tayo sa mga messages. Marami-rami na ito pa. Sige, pare. Let's go back to messages na. Good morning po sa the best mayor Olonga po. I hope Mayor Roland will stay more than we expect. God be with you, Mayor, in all your undertakings. Sabi ni Ate Luby. Ay, Ate Luby. Ahado. Thank you po. Uy, bumabati naman ang ating Monsi, si Monsignor Cacho. Good morning kay Mayor Roland, sa inyo po, Sir Agat, Armin, si Monsi ito, magandang araw. Pag narinig ko kayong tatlo, you are blessings. Tuloy ang ligay sa paglilingkod. Hindi nga ako nakapagmano sa kanya, ordination ni Father Israel the other day sa Barreto. Ay, ganun ba? Opo, hindi ako nakapagmano kay Monsi. Good morning po, Monsi. Si Monsignor. Okay, at siyempre po naman, tulad ng pangako namin sa inyo, mas mahalaga po namin ni Mayor itong mga ganito. Good morning po, Mayor. Sana po puntahan nyo naman ang creek dito sa General Transit. Tatakpan at tabunan na po ng lupa. Sana po may palinis po hanggang dulo ng creek para hindi naman makulong na lang dito. Kawawa po kami dito. Tagulan na po. Sana magawa po ng aksyon. Salamat po. Nag-meeting kami ng yung lahat ng mga PROC leaders last Tuesday. Lahat ng PROC leaders actually kasama sa pinag-usapan yan. At pati yung sa Kayabyab. Pinag-usapan din ng mga PROC leaders. Tapos yung hinahanap ko yung port road doon sa may kanto ng Ilocano. Oo nga, 2 beses ko na narinig yun 2 beses ko na inikutan, hindi ko alam ba doon? Pakisabi yung exact address, kasi ako umikot din eh. Tinatandaan ko kasi yung mga sinasabi niyo, pinupuntahan ko eh. Oo nga. Si Mayor hindi makita lalo na ako hindi ko makita. Di ba? Okay, sabi po kay Mayor, sabi ni 2011, yung mga nagtitinda po ng mga paranig at fishball dyan sa gate, para po dumitignan, dapat po naka-uniform at maayos ang mga tinitinda nila. Dapat naka-hairnet at naka-santo pag natitinda. Pero actually, hanggang lang yun, hanggang alas 8 ng umaga. Pagtapos na, aalis na sila. Ng rush hour. Meron lang ako kasi talagang pinayagan doon yung handicap na nagtatitinda ng candy. Doon sa may tulay. Isa lang po, nag-iisa lang yun. Wala ko tayong iba pinayagan doon. Pagkatino na yung mga titinda ng pagkain, mga
Pagdating ng 8, wala na yun eh. Wala na yun. Oo. At Parang pagkakataon naman kasi ano, pinakikita ko rin. pakiusap din natin sa mga vendors, pagkatapos nyo magtinda, clean after you go. Ibig sabihin, before you go, tsaka after. before and after. Tapos sa unang nag-text tungkol sa mga problema sa mga purok, tulungan natin si Mayor, no? Hindi naman Superman si Mayor, although sometimes nakikita ko na superhero to si Mayor. Tulungan natin ang mga ating mga barangay, ang ating mga purok leader upang gumawa tayo ng inisyatiba sa ating level. Okay. Tapos yung hindi natin kaya, ibato natin kay Sabi po lang Mayor. natin si 961, sana po mabisita po ni Mayor, yung comfort room po sa may Volunteers Park. Hindi ko kayo mako-comfort, magdi-discomfort kayo. May dagdag pa siya rito. Kala ko po ba, libre na po sa hospital. Promise po ni Mayor yun during his campaign. Marami na tayo na libre doon. Lahat po sa gobyerno doon libre. Kaya lang yung mga private doon. Gaya ng X-ray. Pinaliwanag ko na hindi naman pwede natin ilibre yun. Dahil merong maintenance doon, merong bill. Yun ang mga gamot na ginamit natin, babayaran natin. Pero yung delivery room, operating room, yung check-up, yung index card, yung mga Nawala na yun. Opo. Yung CR, ano? Wala yung nang... CR, wala na. Basta lahat na ano natin doon. July 1 pa lang in-implement na natin yun. Kasi... pare ha, ako nakapag-CR na ako doon sa may City Hall. First time, hindi ko nakita yun eh. Ang ganda na pala ng CR ng City Hall. malinis na. Mukha nang hindi gobyerno. Hindi na mukhang hindi na public CR. Gusto, bilang dagdag sa sinabi ni Mayor, ang ating hospital, makakalibre kayo kung nandun nung kayo sa ward. Dahil sasagutin na halos lahat ng PhilHealth ang inyong gastusin. Halos lahat, hindi naman lahat. Pero yung semi-private at saka yung private, it will cost you, syempre, sapagkat ito ay minamantena ng ating city government at saka yung mga gastusin dyan, hindi naman sagot ng PhilHealth, doon kayo magbabayad. Okay, good morning daw. Sabi ni Connie, ni Ted at Sandra, mga supporters mga Mayor. Good morning po. Ganon din si Flor Malabutte. Good morning, Mayor. Sabi po Si niya. Lord. Kuya, pakikumusta mo kay ate ha? Kumusta na pala yung pasyente namin eh? Matanong kay Kuya Flo. Ako bare, wala ba nagte-text na supporters ko? Wala. Dagdag ko lang yun ha, ilan nyo yung mga yung city government naman ginagawa yung trabaho. And nakikita ko din yung ibang barangay gumagawa rin. Ang request ko lang naman doon, kung bawat isang bahay lang yun, dapat lang niya, linisin niya. Tama yun. Tulong-tulong na lang po Let us tayo. do our share. Upang magawa Kaya gusto ko na. lang, baka makalimutan ko. Starting May 15 po, ipagbabawal na po ni Mayor, magbibigay po kami ng mga announcement. Ipagbabawal na po ni Mayor ang mga nangangalakal natin sa basura. Okay. Kasi isa na kayo. Ipagbabawal ko na ho, dalawang bagay po. Sabi nila, akala ko ba si Mayor makamahirap? Yun ang trabaho ng mga to, mangalkal ng basura at kumuha ng pakikinabangan. Alam nyo, ayoko nakikita yung mga kababayan nagkakalkal ng basura. Kumukuha ng makakain. At hindi ko, pagbabawal ko na ho yun, yung iba ho yun ang ginagamit nila. Lalo na ho sa peace and order natin, kunyari nangangalkal. Excuse me naman ako sa iba. Pagbabawal na po ni Mayor, dati, gabi lang bawal, araw pwede. Ngayon pati araw bawal na. Ang ano ho dyan, Starting May 15 po yan. May 15 po. Ang ano po rito, yung mga nangangalakal, meron naman lugar doon sa may landfill, sa may dampi, sa may Procwato, sa Lucabayan. Doon na lang lahat. Ayoko nang kinakalkal yung basura dito. Absorbs. Ayoko po nakikita na, masyadong nakakabawa sa pagkatao natin. Tama. Ayoko po yun. Okay. Sabi naman ni Reese, Mayor, may batas po ba against sa videoke, karaoke after 12 midnight? Siguro yung ingay. Wala nga po yung bawal dapat yun. Bawal yun. Kaya, sabi naman ni, kami po dito, lahat po kami fans po ni Sir Armin. O yan, Meron pala naman eh. saan mo kabalan? Meron pala. Palagi ko si Mika yan. Mayor, nakakabilib na Barangay Santa Rita, alagang-alaga mga rescuer nila. Palagi nagpa-practice na nagsusuportahan ng gamit. Sana po sa Barreto, ganun din. Kay Barangay Captain G. Balas natin yan. Alam mo, hindi ko alam kung pinupuri niyo Santa Rita o tinitilan ng Barreto. Hindi yan. Actually, yun, si Kapitan Bakay kasi, na masyadong proactive eh. Tapos si Kagawad Junkie. Ito kasama lagi si Kagawad yung Cortez doon. Mayor, dito po sa ulan ng Ampo, marami po tayong mga kapatid na Muslim na nagtitinda, wala nang pumadaan ng tao, mga kanal, walang takip. Ang dami ito halo-halo na ito. Ulog tao lang sa gabi.
suplado rin po yung... Ano, mamaya ko lang, papakita kayo. May oras, may oras ho yung pagtitinda ron, pero sa ganitong oras na pumunta kayo, maluwag naman doon. Eh, kinakailangan din bigyan mo ng pagkakataon na maayos mapahing naman na sila, may oras lang. Pero yung oras talaga na mga ganitong panahon, eh, okay naman po. Idol Mayor, expert na po yung PhilHealth ko. Supakan Si ko Lopez. po. May opera po king Katara. Ang hirap naman to. Naman si Lubian. Nano po yung gawang po. Kung tala mo na ako, umuwi ako ng balagin. Oh, yeah. So, panda na ka. Okay. At siyempre, Munta ka kang king opisina ni Mayor, ne? Oo. Para tayo mga hapon. So, upang ka ni Mayor, ne? Oh. Ay, nga pala kahapon may bisita ako. Putol ko muna yan. Ang pangalan niya ay si Leonard Remillas. Actually, US Navy siya. US Navy Captain Leonard Remillas. Okay. Pilipino siya. Ang tatay niya taga Sampaloc, Manila. Ang nanay niya ay taga Quezon. Yung asawa niya taga Pangasinan. Pero siya ay Pilipino. Pilipinong dugo niya pero siya pinanganak. Ang tatay niya dating US Navy. Pero anong importansya sa kanya? Siya ay kapitan pero ang tawag sa kanya Commodore. Kasi ang nandito ngayon sa Subic Bay ngayon ay labing isang barko. Labing isa po yan, hindi nga lang lahat makadak. Siya ang pinaka-Commodore noong labing isang lupit ha? labing isang barko nandun. May mga bawat isang barko, may kanya-kanyang kapitan yan. Pero siya ang bibigyan ng order. Siya ang fleet, ang tawag ng fleet. Siya ang fleet commander na nag-uutos doon sa lahat ng barko. Pilipino po ito. Sa Navy, kapag isang fleet, Commodore level na yan eh. Kumbaga parang one-star general. Ano? At maswerte tayo, isang Pilipino ang namumuno sa isang grupo ng mga barko na nariyan ngayon sa Subic. Ayan ha, tapos I have yet to see. Wala pa ako nakikita, kahit siya mismo, yung pinag-uusapan namin kahapon, walang barko ang Amerikano na walang Pilipino sa loob. Okay, good morning po sa inyo po, Mayor. Kayo po, saan po ibulit-lit mga barangay chairman na mag-utos na magpag-ukay ng mga drainage na kasi kanal mga barado, kahit ukay ng bukay sa ilog, kung mga kanal ay puno ng basura at putik, ala din po. Thank you po. Thank you po, sabi ng Salamat po, salamat po. Salamat doon sa akin. Naku po, parang ano yun. Parang pwede share egay dyan. Yes, sa kanya bawal. Sa akin bawal. Kaya pwede ka binigyan. Hindi ako binigyan. Kaya naging akong sabi kape. pa nga Dennis, yung ambulance dito sa Barreto, pwede mo pang labanan ng takbuhan. Tumakbo ka lang, maunahan mo pa. Dennis, ha? Tawagan ko si G. Baloy. At ako isang concern ko pare, malapit ang pasukan na naman ng mga bata. Siyempre, sunod lang, Mayo 2, 3, ano ba ngayon? May 2. 2. May 2 lang nga ngayon, di ba? 27 days na, balik ako. Sino na po ba ang direktor ng James Gordon Hospital? Sino po ang health officer? Sino ang city librarian? Okay, wala na po tayong city library. Dahil yung library po natin, sinama na po sa sinama na po sa Gordon College. Ang hospital administrator po natin ay si Dr. Jewel Manuel. Ang ating pong hospital director naman ay si Dr. Art Mendoza. Ang ating po city health officer ay si Dr. Roderick Dutz Bustamante. Si Calvin naman, ng pag-asa, sabi niya dito sa 14 kanto ng Gordon Avenue, may building po dito, ginawang garahe po ang kanal. Pakitignan niyo lang po kung tama ko, pakilang po kasi sinaklaw na yung kanal. Alam niyo, kung yung garahe niya, ginawa niyang kanal, pero maluwag yung ilalim, at saka movable, wala akong problema ron. Ibig sabihin, pagka anytime na kinakailangan natin buksan natin. Wala akong problema ron. Pero lang kung permanente na. Kung permanente at hinarangan niya, tinabunan niya. Pakiano nyo na-specify nyo. Tapos pakita nyo Address, sa akin kung ano doon. Corner, Bakit apat lang corner naman yun. 14th. Alam ko yun, doon lagi traffic eh. Okay. Ang concern ko po yun ito sa pasukan po, may preparasyon mo ba ng ating Meron syudad para sa pasukan natin mga elementary, high school, college? Actually, June na po kasi yan eh. Kausap ko na po, lang. kausap ko na po yung mga police. Actually, nagpa-planning ahead po tayo. Bakit? Alam po niyo, tinignan ko po yung statistics ng ng mga kapulisan. Pinakamataas ang crime rate, dalawang panahon. Unang-unang panahon, pagpapasko. Mataas ang crime rate. Pangalawa,
magpapasukan. Pasukan at saka Pasko. Dahil, yan ho yung panahon, hindi naman pumapayag yung mga ano eh. Hindi naman pumapayag yung mga magulang kahit na tirador pa sila na walang pang-enroll ng kanilang anak, na walang gamit. Kaya may tsaka pagkakataon ng mga iba dahil na ano yan, talagang ano, pag-usapan ho namin yan, pati yung traffic plan. Katulong natin yung mga kagawad natin. Ano si Kagawad Bakay, si Kagawad Cahudo, si Kagawad Cortez. And pati ho yung mga kababaihan natin ng mga kagawad kaya katulong. Pag sila Kagawad Noel, eh, inaano na ho natin yan. At actually, pwede yung nagpaplano ho kami. And hindi naman sa pag-ano, tinatry na ho natin. Pati nga yung pisin order natin. Kung mapapasin ninyo, malaking pagbabago. Magbuhat ng kasi pag upo ka agad natin, binata agad tayo, tignan nyo, ang gulo na ng Olonga po. Pero ngayon naman wala masyado nagko-comment at tahimik na yung Olonga po. Ano lang naman. Kaya napansin din namin yung pati sa reklama, hindi katulad ng dati. Oo, dati marami, ngayon medyo nabawas-bawasan na mayor. Ang inaano ko lang mo doon, meron tayong transparency. Hindi yung agad dati, lagi mo news blackout. Ngayon pag may nangyari, mas maganda nga ho, nalalaman ng tao so they'll be aware. Kung what's happening. Siyempre, makakadagdag ng saya ng ating puso at pati ang ating mga Senior Tacho. Nag-share, katulad dito, sabi niya, bilang dagdag po para sa mga drivers, more reminders to stop at their proper places aside from being palabati ng good morning. Sabi mo, si Opo. Pagsunod sa traffic rules. Nakaka-bless naman yung Mirmo, listener mo sa Monsignor. Oo, nakaka-bless yan, ano. At nahiya tuloy ako. Pero alam nyo, pinapagawa ko yung isa kong motor. Yung motorsiklo ko. Ayan kaya na mayor, ha? Hindi, dalawa yung motor ko. Meron ako isa yung ano yung isa, basta dalawa yun. Tapos bibili ako isang helmet. Bumotor kami dalawa ni Monsi. Riding in tandem. Riding in tandem kayo ni Monsi, ha? Hindi, pero alam niyo si Monsenyo, hindi siya yung typical na pare. Oo, masayang kasama. Mabait pa siya. Tsaka Galing pa kumanta. Ay, hindi ko pa narinig. Ako bakanta yan, nag-concert yan eh. Good morning po, Mayor! Sabi po na si Sir Vergito, paano po ang Dead Canal? May Dead Canal daw. Dito sa may Corpus Street, natabunan po ng bumaha. Wala pong dadaluyan ng tubig kapag umulan. Isang kanto? Corpus Street daw po. Sa malapit na kanto. Si Sir Bergie, pakibigay lang yung pinaka-extra. Kasi yung 1st to 16th Street yun eh. Para ano. At syempre po, well, maganda o hindi maganda, lahat po may katutusan at samantala. Sapagkat alam po na lang natin busy-busy ating Mayor, tama lang po. Sasaliw po na kayong pabulitin We Built This City, bigay po natin kay Mayor ang ating, ikaw paalam ka muna bro. Oo, ang inyo po. Huli na natin si Mayor. Pangit naman ng paalam. Mag-goodbye muna temporarily until next Friday po, Mayor. Hope to see you next Friday. Ang inyo pong Tito Armin, bumabati po sa inyong lahat ng laging maganda ang umaga. Okay, Mayor. Bago ano siguro, pwede nyo rin i-guess dito si Kagawad John Cortez para makapag-report sa doon sa exchange student at I congratulate him for job well done. Maganda kasi doon sa Kagawad natin pag binigyan mo ng trabaho. Ginagawa. Talagang hindi yung robot na kundi gagawin talaga yung magagawa. Unang-una po nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong sa kulong. At tutuwa din ako pati iba kasi kahapon maaga I was in Marikit Park at 6 o'clock. Naunahan na naman ako ng mga operator doon. At kasi inspection. Opo. Yung hinuhukay sa ilog. Hinuhula kasi hindi naman kasi basta hukayin eh. Ilalagyan nila ng slope protection. Yung mga gilid. Papasingan, tingnan nyo lang. Yung magkabilang gilid doon, talaga nakasemento na kasi pag hinukay mo, hindi ba yung mga gilid. Pag hinukay mo. Tutuwa ako sa lahat ng tumutulong sa ating ilog. Ngayon ho, nandito na ho kami sa may Balikain. Salamat din sa mga taga-Balikain, kay Kapitan na Tanega. Doon sa may SBMA kay Guillermo Madela at kay Chairman Garcia. Dahil pinayagan nila kami na dumaan yung bako at yung mga dampak doon sa may gilid ng Kalaklan, sa may Kalaklan gilid. Butas po doon, doon na ho tayo ngayon. So kasi po naniniwala kami na maski na hukay mo na hukayin po, kung lalabas na ng tubig, ay barado, bali wala rin. So nandun na ho kami. Yung lahat ng tumutulong sa Olonga po sa paghuhukay po, ay maraming salamat po. At sana po tulungan niyo rin tayo. Hindi ho kaya lahat ng gobyerno to. At
gagawin ho ng gobyerno yung trabaho niya, ng city government, ng barangay. Sana naman ho tayo rin. Competition, baka malimutan mo rin. Oo nga. Actually, tatakbo na ako ngayon doon. Meron pong first Mayor Roland Paulino Cup na ginagawa ko ngayon. Actually, kahapon pa siya. Ngayon po yung kanyang ceremonial shoot nga, alas 9 sa Naval Magazine po. Naval Magazine. Sa Subic Bay, Subic Shoot Firing Range. Oh. Yung pera ko nito, pandadagdag din ho sa pag-ukay natin ng ilog, pati ho yung mga plano natin sa pagitan ng Kulumban at saka ng SBMA yung pag-ukay po doon. Doon ho pupunta lahat yung mga pera. Kasi yung mga ibang kaibigan ho natin tumutulong na dahil nakita rin nila yung sitwasyon ng finances natin Talagang ang hirap at talagang wala tayong pera. Kaya nakakatuwa naman maraming tumutulong. At papasalamat po tayo. At tapos gusto ko lang din, kasi nung Miyerkules, ginagawa ko kasi malaking issue sa atin. Bakit nung araw ito yung back ng usapan namin ng Metro Olongapo Chamber of Commerce nung Miyerkules. Sabi nila sa akin, Mayor, bakit nung araw antay ka niya sa ginagawa sa mall? Sa SM ba? Sa SM. Bakit ngayon pro ka na? Alam niyo, napaka-basic Palagay ko pati sila Kagawad Jong, si Kagawad Banksy, si Kagawad Noel, si Kagawad Luigi. Isa lang kami ng gusto Ayaw ho namin yung market na ma-privatize. Ang market will remain as market park. Yun ho ang stand ni Mayor. Wala akong gagalaw sa market park. At nung nakausap po natin, yung ibang proponent dyan, sige, sabi niya, Mayor, ang usapan namin dati kasama yung market Sabi ko, kung yun ang usapan nyo, mag-atay na kayo ng bagong Mayor. Pero hindi ko bibigay yung market. Ang market ay mananatili sa mamamayan ng Olongapo. At yun ho yung naging usapan namin. Yung naging usapan namin na hindi kasama yon. So, pumayag ho tayo. Ako naman pwede lang ako magtanong. Bakit yung mga dating may gusto ngayon ayaw na nila? Ganun lang ho yun. Yun lang ho ko. Yung mga dahil hindi sila kasi. Ang nakakatuwa lang ho sila yung nagsasalta ngayon laban sa akin. Kung saan ho nilang sinasabi nila yun. Kaya nyo ba ayaw na ngayon dahil gusto nyo talagang kasama yung market sa privatize? Ako talaga hindi ho. Market will remain for the people of Olongapo. At nakita naman natin, idol naman yung museum. Siguro, hindi naman natin Mayor na hindi administrasyon mo ang administrasyon na nagbigay niyan sa SM. Tinanong po natin yan. Ito nga ho yun Kaya nga ho, ito gagawin ho natin. Actually, isa pa ho pangarap natin dito kasi pag may tumayo doon, huhukayo pa ho nila. Pati, alam niyo ba ang plano ko hanggang doon sa upstream? Ibabalik natin pati yung lumang dam. Yung mga hindi alam kung nasan yung dam Meron tayong dam doon sa may Old Cabalan. So, huhukayin ho yung lahat. At lahat na mahuhukay doon, itatambak doon sa may hospital compound. Kasi pag sinabi mo kasi market, akala nila yung park. Ang tawag doon kasi market park. Nung araw, JC Park yan JC Playground. JC Playground yan. Yun at itatambak nila lahat yun doon. Kukulangin pa yun para panambak doon, para tumaas. Itataas nila yung by 1 meter. So, lahat na mahuhukay doon itatambak. Kaya nga ho, yung plano natin hanggang doon pa sa may dam, hanggang doon sa may lagpas po ng tulay papuntang Memorial. So, maganda ho yung ating plano para doon. Gusto ko lang uliwanagin yun ho ang dahilan. Kaya, nung araw, dahil ayoko yung kasama yung ngayong pinaliwanag nila na hindi kasama yung market park, ay medyo nagkakasundo kami. Para lang ho sa kaalaman ng mga lahat. Dahil, alam niyo kahit nasabihin pagpunuin mo ng mulyan, hindi umamatay ang palengke. Kahit na pumunta ka sa ibang bansa, pagpunta mo naman doon, hindi ka naman sa mall pupunta. Ang pinupuntahan mga palengke. Hindi umaano yung palengke. Actually, kagabi, kasama ko kasama namin sila Ate Leonie. At Ate Leonie Layo, yung pong presidente ng sa palengke. At alam po, welcome po sa kanila. At isa pang dagdag, ako po ay pro na gawing Freeport City ang Olongapo. Gusto ko po maging lahat ng mga tinatamasa ng SBMA ng mga tax-free. Gusto ko rin po sa Olongapo. Ang nakakapigil lang ay yung aming Bureau of Department of Finance. Dahil meron pang IRR yan Yung Implementing Rules and Regulation. Sino na mayor, sino na chairman, paano yung pera, kanya magbabayad. Pero kung mag-iwanag, ito dito yan, itong mga lugar nito hanggang saan ang tax-free. Ang laki yung mga yan. Defined naman ang city limits, Mayor Ang mahalaga lamang ay ma-enjoy ng ating mga mamamayan yung benepisyo na ini-enjoy ng mga nasa loob. Isang malaking pagbabago yung PAT kasi magiging PAT-free na kapag naging Freeport City Olongapo.
Kasi single tax regime na lang yan eh. 5% na lang lahat. Okay. Yung pangalawang pamamaalam ka naman. Sa Alas 9 naman. lahat po ng mga nakikinig, sana po laging magandang umaga natin lahat. Mahalin po natin ang ating syudad, ang pinakamagaling na syudad sa buong Pilipinas. God bless po. Sana po ang ating pong last message na babasahin dito. Salamat at mayroong isang Roland Paulino. Yan sabi po niya. Po sa Aga Elisa. At salamat. Mayroong Mayor's Report. At tabayan po sa isang linggo, Mayor's Report muli. At siyempre po sa ngalan po naman ni Arlene Santos, ni Wendell Aison, na mga kasama po natin dito. Muli, sana'y laging maganda ang umaga. City. We built this city on rock. Congratulations, Mayor. Grand Organist.